Blurb ng kwento. Lahat ng himpapawid ay kanyang liliparin, maging ang malalim na dagat, kanya ring lalangoyin. Pati ang pagpapansin, gagawin niya makuha lang ang pagtingin ng kanyang iniibig. Si Agatha ay ang pambansang marites ng sarili niyang puso. Kung i-broadcast niya ang pagmamahal kay Samuel Moretti, ang suplado at nakakasilaw sa gwapong pangalawang anak ng pamilyang Moretti ay mas malinaw pa sa signal ng radyo. Kahit itaboy, todo habol pa rin si Agatha. Kulang na lang magtayo siya ng fan club na siya lang din ang miyembro. Ngunit ang bakal na puso ni Samuel tila may anti-Agatha shield. Sa isang gabing puno ng luha, nilibing ni Samuel ang puso ni Agatha gamit ang mga salitang mas matalas pa sa patalim. Ang dating hyper na dalaga biglang naglahong parang mula. Makalipas ang ilang taon, ang tadhana ay mapagbiro. Si Samuel naman ngayon na nagkakandara pa sa paghahanap sa kanya. Pero sa muling pagtatagpo ng kanilang mga landas, hindi na siya kilala ni Agatha. Ang dating hinahabol ngayon ang tracker-in-chief. Kaya ba ng dating mafia prince turned civilian na si Samuel na paamuhin ng isang Agatha? O tuluyan ang nabura ang pangalan niya sa puso ng babaeng dati ay baliw na baliw sa kanya? Panimula. Kung meron mang kompetisyon sa buong bansa para sa taong pinakamalakas ang loob pagdating sa pag-ibig, walang duda na si Agatha ang mag-uwi ng korona. Samuel. Hoy Samuel Moretti, my loves, lumingon ka naman. Kahit kalahating sulop lang, mabusog lang ang nagugutom kong puso. Umalingaw-ngaw ang boses ni Agatha sa tapat na marangyang coffee shop sa ibaba ng Moretti Financial Building. Nakatayo siya roon. May hawak na malaking kulay rosas na payong kahit wala namang ulan at may bitbit na lunchbox na kulay neon green. Ang kanyang kulot at mahabang buhok ay sumasayaw sa hangin at ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang may sariling light source tuwing nakikita ang lalaking pangarap niya, si Samuel Moretti, ang pangalawang anak ng pamilyang Moretti. Kung ang kanyang ama kilala noon sa madilim at mapanganib na mundo na matagal na nilang tinilikuran upang mamuhay ng marangal, si Samuel naman kilala sa mundo ng pagnenegosyo bilang isang walang emosyon na henyo. Hindi man lang lumingon si Samuel, diretso ang lakad nito, habang ang magkabilang kamay ay nasa bulsa ng kanyang mamahaling designer suit. Sir Samuel, ang paborito mong kare-kare, niluto ko gamit ng pagmamahal na wagas. Walang bagoong kasi alam ko bawal sa flawless mong balat. Patuloy na sigaw niya habang sumasabay sa lakad ng binata. Kahit tinaharangan na siya ng mga security. Miss, bawal po dito ang maingay, sigaw ng isang guard. Kuya, hindi to ingay. Ito ang tibok ng puso ko na may lyrics. Mabilis niyang binalingan ng binata. Samuel, bukas ulit ha, hihintayin kita sa lobby. I love you to the moon and back, times infinity. Nang tuluyan makapasok si Samuel sa nakasarang glass door ng kanyang pribadong elevator, doon lang siya huminto. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng pawis sa noo at ngumiti ng malawak. Bruha ka talaga, Agatha. Bulong sa kanya ni Myrna, ang matalik niyang kaibigan na biglang sumulpot mula sa likod ng isang poste. Mukha kang baliw dun, pinagtitinginan ka ng mga empleyado. Hayaan mo silang matunaw sa inggit, Myrna. Di naman silang pakakasalan ni Samuel sa hinaharap, kundi ako. Buong kumpiyansang sagot niya habang maingat na tinatabi ang lunchbox. Sabi nga nang nabasa ko, ang mailap na lalaki parang mailap na ibon. Kailangan lang ng tiyaga sa pagbibigay ng trigo. Ang problema, Agatha, hindi ibon si Samuel at masalong hindi trigo ang kailangan niya para pansinin ka. Mukha siyang taong gustong pumaslang nang lumalapit sa kanya. Paalala ng kaibigan. Ngunit bingi si Agatha sa mga paalala. Para sa kanya si Samuel ang kanyang buong mundo. Lahat ng himpapawid kanyang liliparin. Maging ang malalim na dagat ay kanya ring lalanguyin, makuha lamang ang mailap na pagtingin ng binata. Sa kabilang banda, gabi na ngunit maliwanag ang paligid dahil sa mga ilaw ng resort kung saan ginaganap ang taunang selebrasyon ng pagtatapos ng proyekto ng mga Moretti. Kahit hindi imbitado, gumawa ng paraan si Agatha. Nagpagkap siyang bahagi ng catering staff, suot ng isang itim na palda at puting blusa, dala-dala ang isang tray ng champagne. Nahanap niya si Samuel sa balkonahe, nakatitig sa madilim at malawak na dagat. Napakagwapo nito sa kanyang black tuxedo, tila isang prinsipe na naghahanap ng kanyang reyna. Samuel? Malambing na tawag niya habang dahan-dahang lumalapit. Mabilis lumingon si Samuel. Na makita ko sinong nandun, agad na napalitan ng labis na pagkamuhi at pagkapagod ng kanyang mukha. You again?
How did you get in here? Are you a stalker, Agatha? Di naman stalker. Personal cheerleader mo lang. Biro niya. Sinusubukan pagaanin ng tensyon. Nilapag niya ang tray sa malapit na mesa at lumapit pa. Nakita ko kasi mag-isa ka dito. Baka malamigan ka. Gusto mo ng yakap? Stop it. Hindi mo ba talaga naiintindihan o sadyang makapal lang ang mukha mo? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Agatha. Samuel, nagbibiro lang naman ako. Pwes hindi ako nagbibiro. Hakbang ni Samuel paitaas, tinitigan ang babae ng buong diin. Nandidiri ako sa tuwing nakikita kong mukha mo. Ang ingay mo, ang cheap na mga diskarte mo at nakakahiya ka. Akala mo ba nakakatuwa ka? You are a pathetic, miserable woman who has nothing better to do than to ruin my life. Parang may umasinta sa puso ni Agatha. Ang mga salita ni Samuel ay hindi lang basta masakit. Bawat salita parang patalim na unti-unting tumutusok sa kanyang puso. Samuel, mahal lang naman kita. I don't care about your love. Ang pag-ibig mo parang basura lang para sa akin, kaya please, kung may natitira ka pang hiya sa sarili mo, umalis ka na. Huwag mo nang papasukin ang mundo ko dahil hindi kita papatulan. Maya-maya, isang nakakabinging katahimikan ang dumaan sa kanila. Tanging hampas lang ng alon sa mga bato ang naririnig. Hindi nakapagsalita si Agatha. Dahan-dahan niyang tinataas ang kanyang kamay upang punasan ang luhang pumatak. Tumalikod siya, tumakbo papalayo. Sa gabing yon, parang bula na naglaho si Agatha sa buhay ng mga Moretti. Nang gabing yon, habang tumatakbo siya palayo sa marangyang resort ng pamilyang Moretti, bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Cheap, nakakahiya, basura. Ang mga salita ni Samuel paulit-ulit na umuugong sa kanyang pandinig. Doon, sa madilim na pasilyo sa labas ng hotel, napaupo siya at niyakap ang sariling mga tuhod. Walang natitirang tapang sa babaeng kanina lang ay buong giting na nagdala ng tray ng champagne para lang makasulyap sa lalaking minahal niya ng wagas. Ganun ba ako kahirap mahalin? Kasalanan ba ang magpahayag ng nararamdaman? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng labis na pagkapagod. Hindi pagod sa pagtakbo, kundi pagod sa pagpapapansin sa isang taong hinding-hindi nilingon sa kanya. Ang pag-ibig na dati nagbibigay sa kanya ng lakas ay siya palang kikitil sa kanyang dignidad. Kinaumagahan, maaga siyang nag-empake sa maliit niyang inuupahang apartment. Wala siyang karangyaan. Ang tanging yaman niya ay ang kanyang talino sa disenyo at ang kanyang pangarap. Ngunit ang pangarap na yon ay hindi na para kay Samuel. Agatha, sigurado ka na ba talaga rito? Tanong ni Myrna na abala sa pagtulong sa kanya na isarang isang maleta. Saan ka pupunta? Ni wala kang kamag-anak sa probinsya na po pwedeng tuluyan ng matagalan. Tumingin si Agatha sa salamin. Ang dating masayahin at makulay na mukha, napalitan na isang seryoso at matatag na ekspresyon. Ang mga matang dati laging naghahanap kay Samuel may bago ng direksyon. Hindi ako pupunta sa probinsya, Myrna. Mahinahong sagot niya. Di ko nalapilampas ang pagkakataon. May natanggap akong alok para sa isang scholarship at apprenticeship sa isang sikat na fashion and interior design house sa Singapore. Matagal ko lang tong sinasantabi dahil akala ko mahihintay na ko rito. Ngayon alam ko na ang sagot. Niyakap siya na mahigpit ng kaibigan. Mamimiss kita, bruha ka. Sino nang magiging pambansang marites ng pag-ibig dito? Isang mabait na ngiti ang sumilay sa labi niya. Wala na siya, Myrna. Iniwan ko na siya sa balkonaheng yon. Bago sumakay ng taxi patungong airport, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Binuksan niya ang kanyang social media accounts. Ang mga accounts kung saan madalas siyang itag si Samuel sa mga nakakatuwang memes, kung saan buong mundo ang nakasaksi sa kanyang one-way love story. Isa-isa niya itong dine-activate at pinalitan niya ang kanyang SIM card. Habang umaandar ang eroplano paitaas sa himpapawid, tumingin siya sa bintana. Ang mga ulap tila nagbubura sa lungsod na naging saksi sa kanyang mga kabaliwan. Lili pa rin ko nga ang himpapawid, Samuel, aniya sa isip habang hinahayaan ang huling luha na pumatak. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na para sa'yo. Lilipad ako para sa sarili ko. Mabilis lumipas sa mga buwan sa ibang bansa. Sa Singapore, binuhos ni Agatha lahat ng kanyang oras at lakas sa pag-aaral at pagtatrabaho.
Kung dati abala siya sa pag-iisip ng menu na iluluto para kay Samuel, ngayon abala siya sa pagguhit ng mga blueprint, pagpili ng mga mamahaling tela at pagpapatakbo ng mga malalaking proyekto para sa mga high society clients. Natutunan niyang magsalita ng may otoridad. Natutunan niyang magsuot ng mga eleganteng kasuotan na umaangkop sa kanyang bagong estado. Ang kanyang makwelang tawa ay napalitan ng isang misteryoso at kontroladong ngiti. Naalala niyang bawat detalye ng kanyang nakaraan, ang bawat sakit at ang bawat salitang binitawan ng lalaking sumira sa kanya. Ngunit ang alalang yon ay hindi na sugat na dumurugo. Ito na nagsisilbing kalasag niya upang hindi na muling magpaapi kahit kanino. Naging kilala siya sa industriya bilang isang babaeng gawa sa yelo, mahusay, maganda, ngunit mahirap lapitan. Maraming mayayaman at gwapong negosyante ang sumubok na makuhang kanyang pansin, ngunit ang sagot niya laging iisa. Isang malamig na pagtanggi at propesyonal na distansya. Ang kanyang puso matagal nang nakakubli sa isang kuta na walang sino mong makakapagpabagsak. Habang sa kabilang dako, sa loob ng marangyang opisina ng Moretti Financial Building, iba naman ang takbo ng buhay. Si Samuel nakatayo sa loob ng opisina habang nakatanaw sa abalang kalsada ng syudad. Hawak ay isang baso ng mamahaling whiskey, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa kung saan. Matagal nang nangyari ang gabing yon sa resort, ngunit ang katahimikang iniwan ng isang tao tila naging isang permanenteng ingay sa kanyang buhay. Sir Samuel, narito na po ang mga pirma para sa bagong hotel partnership sa Palawan, untag ng kanyang sekretarya. Tumangulang siya ng di lumilingon. Iwan mo na dyan. Nang umalis ang sekretarya, naupo siya sa kanyang swivel chair. Napatingin siya sa ibaba. Sa tapat ng coffee shop kung saan 5 taon na ang nakakaraan, may isang babaeng laging sumisigaw ng kanyang pangalan, habang may hawak na kulay rosas na payong at neo-green na lunchbox. Nung una naramdaman niya ang labis na kaluwagan nang mawala si Agatha. Walang nanggugulo sa kanya sa mga pagpupulong, walang sumisira sa formal niyang imahe at wala ng cheap na diskarte na nagiging usap-usapan ng kanyang mga empleyado. Ngunit habang lumilipas sa mga araw ang kaluwagan, napalitan ng kakaibang pakiramdam. Isang uri ng kawalan na hindi niya maipaliwanag. Nasanay siya na kahit gaano kasungit ang kanyang mukha, may isang taong laging nakangiti sa kanya. Nasanay siya na kahit itaboy niya to, nandyan pa rin to kinabukasan, mas masigla at mas madeterminasyon. Isang gabi, matapos sa isang mahabang hapunan kasama ng kanyang pamilya, kinausap siya ng kanyang ama, si Simon Moretti. Ang matandang Moretti matagal nang nagretiro sa madilim na mundo ng mafia upang mamuhay ng tahimik at marangal bilang isang lehitimong negosyante at mapagmahal na ama. Samuel, panimula ng matanda. Balita ko naging napakatahimik ng paligid mo nitong mga nakaraang taon. Ang batang babaeng laging nakabuntot sa'yo, nasa na siya? Kagad kumunot ang noon niya at tila hindi komportable sa paksa. I drove her away, Dad. She was a nuisance. She was ruinous to our corporate image. Ngumiti ng bahagya ang Don, isang ngiti na may baong karunungan na matandang marami ng pinagdaanan. May mga tao, Samuel, na akala natin abala sa paggulo sa buhay natin, ngunit ang totoo, sila palang nagdadala ng kulay sa mundong ginawa nating masyadong seryoso. Noong nasa lumang buhay pa ako, maraming natatakot sa akin. Ngunit ang iyong ina, siya lang ang may lakas ng loob na lapitan ako at asarin ako araw-araw. Kung di dahil sa kakulitan niya, baka hanggang ngayon, nasdilim pa rin ako. Tumingin ang matanda sa kanyang anak. Huwag mong hintayin na kung kailan wala na ang alon, doon mo lang ma-realize na natuyo na pala ang dagat mo. Masakit magsalita ang isang Moretti, alam ko yan. Ngunit ang mga salita natin, madalas natin pagsisihan kapag huli na ang lahat. Ang mga salitang yon ng kanyang ama bumaon sa isip niya. Doon niya sinimulang hanapin si Agatha. Una niyang tinawagan ng mga kontak sa universidad nito, ngunit nalaman niyang nag-clearance na ito at kinuha lahat ng dokumento. Pinuntahan niya ang dating apartment nito, ngunit iba na ang nakatira doon. Sinubukan niyang ipahanap ang social media accounts ng dalaga, ngunit lahat ay burado. Kahit ang matalik nitong kaibigan na si Myrna tikom ang bibig at binabaan lang siya ng telepono nang subukan niyang magtanong. Sino ka ba talaga para hanapin ako ngayon, Mr. Moretti? Ang matatalas na salita ni Myrna bago siya i-block ay nag-iwan ng malaking tanong sa kanyang sarili. Oo nga naman, bakit niya ba hinahanap ang babaeng tinawag niyang basurang pag-ibig?
Bakit tuwing madilim ang langit naaalala niya ang itsura nito habang umiiyak? At bakit ang puso niyang dati sing tigas ng bato, tila unti-unting nadudurog sa tuwing naiisip na baka tuluyan na itong sumuko sa kanya? Matagal siyang nabuhay sa karangyaan at tagumpay, ngunit may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nanatiling gutom. Hindi sa kung ano, kundi sa wagas na pag-ibig na dati libre niyang natatanggap, ngunit buong puso niyang tinapakan. Nang lumipas ang araw, pumasok ang kanyang nakatatandang kapatid na si Stefan sa kanyang opisina. May dalang isang imbitasyon para sa isang prestiyosong International Design and Architecture Expo na gaganapin sa isang mamahaling hotel sa Maynila. Samuel, kailangan nating dumalo dito, saad ni Stefan habang nilalapag ang makintab na card. Ang kumpanyang kinuha natin para sa bagong luxury resort sa Palawan, magpapadala ng kanilang top international designer mula sa Singapore. Silang nagdisenyo ng mga sikat na hotel sa Asia ngayon. Kailangan mong nandoon para sa pirmahan ng huling kontrata. Tiningnan niya ang imbitasyon. Ang pangalan ng foreign design firm na nakasulat sa gitna at sa ibaba nito nakasulat ang pangalan ng punong taga-disenyo na siyang haharap sa kanila, Agatha Carlos. Napatayo siya mula sa kanyang upuan. Halos mabitawan ang hawak na panulat. Ang kanyang puso na matagal na tutulog at tahimik, biglang humampas ng napakalakas. Agatha, bulong niya. Bakit? Kilala mo ba siya? Takang tanong ni Stefan. Hindi na siya sumagot. Kinuha niya ang kanyang Amerikana at mabilis na naglakad palabas ng opisina. Ang Grand Ballroom ng Shangri-La Hotel, napupuno ng mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo, arkitektura at sining. Kumikinang ang mga naglalakihang chandelier sa kisame na nagbibigay ng liwanag sa marangyang pagtitipon. Ngunit sa kabila ng musika at tawanan ng mga tao sa loob, walang ibang laman ang isip ni Samuel kundi ang pangalang nakasulat sa kanyang imbitasyon, Agatha Carlos. Ngayong gabi, alam niya, magtatagpong muli ang kanilang mga landas. Ngunit habang nakatayo siya sa isang sulok, hindi niya mapigilan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Samuel, ayusin mong mukha mo. Bulong ng kanyang kuya Stefan habang tinatapik ang kanyang balikat. Para kang leon na nag-aabang na mabibiktima. Narito tayo para sa isang mahalagang business partnership, hindi para sa gulo. At tandaan mo, retirado na si Dad sa dating buhay. Ang pangalang Moretti ngayon, simbolo ng legal at malinis na negosyo. Kaya huwag mong takutin ang mga investors natin gamit ang madaling mong titig. I know, kuya. Sadyang may iniisip lang ako. Tipid na sagot niya. Bagaman ng mga matay na natiling nakatutok sa malaking arko ng pintuan ng ballroom. Saktong alas 8 ng gabi, biglang tumahimik ang paligid nang pumasok ang delegasyon mula sa pamosong design firm ng Singapore. Sa gitna ng grupo may isang babaeng tila hinati ang karamihan sa kanyang paglakad. Si Agatha, ngunit hindi ito ang Agatha na pamilyar sa kanya. Wala na ang kulay rosas na payong, wala na ang maingay na tawa at wala na ang neon gray na lunchbox. Ang Agatha sa harap niya ngayon nakasuot ng isang napaka-eleganteng hapit na backless gown na nagpatingkad sa kanyang kutis porselana. Ang kanyang dating magulong kulot na buhok, maayos nang nakaupdo, na naglantad sa kanyang mahabang leeg at mamahaling diamanteng hikaw. Wow! Bulong ni Stefan sa kanyang tabi. Siya bang top international designer na si Miss Carlos? Napakaganda niya. Balita ko napakahirap niyang kausapin pagdating sa negosyo. She's a perfectionist. Di niya pinansin ang sinabi ng kapatid. Nakapako lang paningin niya kay Agatha habang ito'y nakikipagkamay sa mga kilalang tao at politiko. Habang nagpapatuloy ang gabi, dumating ang takdang oras para sa formal na pagpapakilala. Lumapit sila ni Stefan sa grupo ng mga taga-Singapore kung saan naroroon si Agatha kasama ng kanilang regional manager. Miss Carlos, nais ko pong ipakilala sa inyo ang mga may-ari ng Moretti Financial at ng binubuong luxury resort sa Palawan. Formal na pahayag ng manager ng kumpanya ni Agatha. Ito si Mr. Stefan Moretti, ang CEO at ang kanyang kapatid, si Mr. Samuel Moretti, ang Chief Operating Officer. Humarap si Agatha sa kanila. Sa sandaling magtagpo ang mga mata ni na Samuel at Agatha, tila huminto ang mundo para sa binata. Inasahan ni Samuel ang gulat, ang galit o kahit man lang kaunting panginginig mula sa dalaga nang makita siya nito pagkatapos ng mahabang panahon. Ngunit wala man lang tong reaksyon. Ang mukha ni Agatha na natiling tila isang blankong canvas na may nakaguhit na formal ng ngiti.
Tumingin siya kay Samuel na parang tumitingin lamang sa isang estranghero na nakasalubong sa daan. Isang kliyente na walang anumang halaga sa kanyang personal na buhay. "It is a pleasure to finally meet you, Mr. Moretti," panimula ni Agatha. Una niyang iniabot ang kamay kay Stefan na malugod tinanggap ng huli. Maya-maya binalingan niya si Samuel, nilahad ang kanyang makinis na kamay dito. "And you must be Mr. Samuel Moretti. I've read a lot about your financial strategies. It's an honor to work with your company." Nanginig ang kamay ni Samuel nang hawakan ang kamay ni Agatha. Ang init ng balat nito nagdala ng isang matinding kuryente sa kanyang buong pagkatao. Ngunit ang lamig sa mata ng dalaga nagpabalik sa kanya sa lupit ng realidad. "Agatha," mahinang sambit niya. Bahagyang tinaas ng dalaga ang kanyang isang kilay. Isang kilos na nagpapakita ng banayad na pagtataka ngunit walang emosyon. "I prefer to be called Miss Carlos in business gatherings, Mr. Moretti. Unless of course we're already done with the formal contract signing." Natigilan siyang bigla. Sa pagkakataong to, naramdaman ni Samuel ang unang hampas ng tadhana. Ang babaeng dating sumisigaw ng kanyang pangalan sa buong mundo, hindi na siya kilala. Tinanggal na siya nito sa listahan ng mga taong may halaga sa kanyang buhay. Matapos ang formal na pagpapakilala, lumipat ang piling grupo sa isang pribadong conference room sa loob ng hotel upang simula ng paunang talakayan para sa disenyo ng Moretti Luxury Resort sa Palawan. Naupo si Agatha sa dulo ng mahabang mesa, katabi ng kanyang mga assistant architect. Sa kabilang dako si Stefan at si Samuel. Sa buong oras ng pagpupulong, hindi niya maalis ang kanyang tingin sa dalaga. Pinagmasdan niya kung paano itong magpaliwanag ng konsepto, kung paano nito talakayin ang bawat anggulo ng liwanag. Ang pagpili ng mga lokal na materyales at ang pagpapanatili ng kalikasan sa disenyo. Kung wala na po kayong babaguhin sa master plan para sa beachfront villas, maaari na nating ihanda ang huling pirmahan bukas. Pagtatapos ni Agatha habang maayos na sinasara ang kanyang tablet. Tumingin siya kay Stefan at ngumiti ng tipid. "Salamat sa tiwala, Mr. Moretti." "Walang anuman, Miss Carlos. Sadyang napakahusay ng iyong presentasyon. Kaya naman pala kayo ang pinakasikat na designer sa Singapore ngayon." Papuri ni Stefan. Tumayo na at nakipagkamay muli. "Mauna na ako sa inyo. May kailangan pa akong asikasuhin sa reception. Samuel, ikaw munang bahala dito para sa iba pang detalye." "Sige kuya." Sagot niya na ang totoo ay nagpapasalamat dahil ito na ang pagkakataong hinihintay niya upang makasama si Agatha ng solo. Nang maiwan silang dalawa sa loob ng malawak at tahimik na conference room, kagad bumigat ang tensyon. Inayos ni Agatha ang kanyang mga papel at nilagay sa kanyang designer bag. Akma na siyang tatayo nang harangin ni Samuel ang kanyang daan. "Agatha, mag-uusap tayo please." Pakiusap niya rito. Tumingin to ng diretso sa kanyang mga mata. "Mr. Moretti, sa tingin ko, tapos na ang ating business meeting. Kung meron ka pang gustong idagdag sa kontrata, maaari mong i-email ang aking sekretarya." "Stop calling me Mr. Moretti. Alam ko kilala mo ko, Agatha." Bahagya niyang tinaasan ang kanyang boses dahil sa desperasyon. 5 taon kitang hinanap. Naglaho kang parang bula pagkatapos ng gabi yun sa resort. Pinuntahan ko ang apartment mo, ang universidad mo, lahat ng pupwedeng puntahan, pero hindi kita nahanap." Isang mahina at malamig na tawa ang kumawala sa labi ng dalaga. "Mr. Moretti, baka nakakalimutan mo kung sinong nagtaboy sa akin. Baka nakakalimutan mo ang mga salitang binitawan mo sa gabing yon." Napaatras ng bahagya si Samuel, tila muling nasugatan sa sarili niyang nakaraan. "Agatha, nagsisisi ako. Alam kong napakamakasarili ko noon. Masakit akong magsalita, ganun ang ugali ko. Pero hindi ko sinasadya lahat ng yon. Naisip ko lahat ng ginawa mo para sa akin. Ang pag-aalaga mo, ang pagkahabol mo, na-realize ko kung gaano ka kahalaga nang mawala ka." Tumitig si Agatha sa kanya. "Hindi ko nakalimutan ang nakaraan, Samuel. Naaalala ko ang bawat salita mo. Naalala ko kung paano mo sinabi na nandidiri ka sa mukha ko. Naalala ko kung paano mo tinawag na basura ang pag-ibig ko. At naalala ko kung paano mo ko inilibing ang puso ko sa gabing yon. Agatha, patawarin mo ko. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong ako naman ang bumawi sa'yo." Tinitigan siya ni Agatha mula ulo hanggang paa. "Ang problema sa'yo, Samuel, akala mo lahat ng bagay pwedeng mabili o makuha sa isang simpleng pagking ng tawad kapag gusto mo na. Nung araw na in love ako sa'yo, binaliwala mo ko.
Ngayong wala nang nararamdaman ko para sa'yo, saka ka naman naghahabol? Umiling si Agatha. Kilala ko ang Samuel Moretti ng nakaraan, ang lalaking sumira sa akin. Ngunit ang Agatha na nasa harap mo ngayon, hindi ng babaeng handang lumangoy sa dagat at lumipad sa himpapawid para sa'yo. Ang Agatha na yon matagal nang wala, kaya pakiusap Mr. Moretti. Huwag mong hukayin ng isang bangkay na ikaw mismong naglibing. Nilagpasan niya na si Samuel nang walang pag-aalinlangan. Sa kabilang banda, kung meron mang isang bagay na hindi nakasanayan si Samuel sa buong buhay niya, yon ay ang mabigo. Lumaki siya sa isang pamilya na nakukuha ang lahat ng sulyap, respeto at yaman. Ngunit ang bawat salita ni Agatha sa conference room kagabi, naging tila isang sumpa na patuloy na nagpapagising sa kanya sa madaling araw. Ngayong wala nang nararamdaman ko para sa'yo, saka ka naman naghahabol? Ang mga salitang yon na nagtulak sa kanya upang gumawa ng isang bagay na hindi iisipin ng mga taong nakakakilala sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang suplado at mailap na bilyonaryo ang magpapakababa. Alas 7 pa lang ng umaga, nasa lobby na siya ng boutique hotel kung saan pansamantalang nanunuluyan ang delegasyon ni Agatha. Nakasuot siya ng isang simpleng white linen shirt at gray slacks na nagbigay sa kanya ng mas bata at mas malapitang aura. Sa kanyang kanang kamay may bitbit siyang isang malaking basket na gawa sa rattan. Nang bumuka sa elevator, lumabas si Agatha kasama ng dalawa nitong assistant designer. Miss Carlos, tawag niya rito. Agad huminto ang dalaga. Na makita si Samuel, bahagyang kumunot ang kanyang noo, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang blankong ekspresyon. Mr. Moretti, anong ginagawa mo rito? Ang huling pirmahan ng kontrata alas 3 pa ng hapon sa opisina ninyo. Alam ko. Lumapit si Samuel. Binaliwala ang mga pamilyar na sulyap ng mga tao sa lobby. Nilahad niya ang basket na hawak niya. Naisip ko lang na baka hindi ka pa nag-aalmusal. Nagpaluto ako sa chef ng pamilya namin ng tradisyonal na pagkaing Pinoy. May sarsuela ng kare-kare na walang bagoong dahil alam ko yun ang paborito mo at may mainit na tsokolate. Tiningnan ni Agatha ang basket. Pagkatapos tumingin siya sa binata. Ang kanyang mga matay walang kahit anong bakas ng tuwa. Sa halip, may dumaang kilabot ng alaala sa kanyang isip. Naalala niya ang neon green na lunchbox na binaliwala at tinawag nitong basura noon. Salamat sa pag-aabala, Mr. Moretti. Ngunit ang aking kumpanya ay nagbibigay ng sapat na allowance para sa aking pagkain. At bukod pa ron, nagbago ng panlasa ko. Hindi na ako kumakain ng mga pagkaing mabigat sa umaga. Mas gusto ko black coffee at croissant. Agatha, please, kahit tanggapin mo lang, pakiusap niyang muli. Ibigay mo na lang yan sa mga security guard sa labas. Baka mas kailangan nila yan. Walang emosyong sabi nito. Binalingan nito ang kanyang mga kasama. Let's go. May site inspection pa tayo bagong pirmahan ng kontrata. Nilagpasan siya ni Agatha na tila ba isa lang siyang hangin. Ngunit hindi siya susuko. Kung doon todo papansin ng dalaga sa kanya, ngayon doble ang ibabalik niya. Nang mag-alas 3 ng hapon, dumating si Agatha sa Moretti Financial Building para sa formal na pirmahan ng kontrata. Pagpasok niya sa executive boardroom, nagulat ang kanyang mga assistant dahil ang buong silid napupuno ng mga sariwang bulaklak, mga puting rosas at liryo na nagpabango sa buong palapag. Ano to, Mr. Moretti? Boardroom ba to o kasalan? Tanong niya habang formal na nauupo sa dulo ng lamesa. Si Samuel na nakaupo sa kabilang dulo, tumingin sa kanya na may seryosong mukha. Nais ko lang na maging komportable ka habang nagtatrabaho dito sa Pilipinas, Miss Carlos. Mas magiging komportable ako kung magpo-focus tayo sa mga sugnay ng kontrata at hindi sa mga dekorasyon. Sagot niya rito. Let's sign the paper so I can go back to Singapore as soon as possible. Matapos ang pirmahan, mabilis siyang tumayo upang umalis. Ngunit bago siya makalabas ng silid, hinawakan ni Samuel ang kanyang braso. Agatha, may hapunan sa linggo sa mansyon namin, bulong ni Samuel. Gusto ka ring makita ni Dad. Alam mo namang malaking respeto niya sa sining mo. Please, pumunta ka. Bilang pangunahing designer ng aming pinakamalaking proyekto, karangalan naming makasama ka. Tinitigan niya ang kamay ni Samuel na nakahawak sa kanyang braso hanggang sa dahan-dahang binitawan to ng binata. Pupunta ako, Mr. Moretti, pero tandaan mo, pupunta ako dahil sa iyong ama at hindi dahil sa kontratang pinirmahan ko, hindi dahil sa iyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay kay Samuel. Sapat na sa akin yon, Agatha.
Kahit maliit na hakbang, basta't hahantong sa'yo, lalakarin ko. Dumating ang gabi ng hapunan, isang marangyang itim na sasakyan ang sumundo kay Agatha. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na cocktail dress, maayos pa rin ang buhok at walang bakas ng kaba. Alam niya ang kasaysayan ng mga Moretti, ngunit alam din niya na ang kasaysayan na yon ay wala ng pangil. Nang pumasok si Agatha sa malawak na dining room, agad na tumayo si Don Simon mula sa kabisera ng mesa. Kahit matanda na ito, bakas pa rin sa tindig nito ang maotoridad. Miss Carlos, napakalaking karangalan na makasama ka sa aming tahanan. Masayang bati ng matandang Moretti habang inilahad ang kamay. Ang karangalan po ay sa akin, Don Simon. Magalang na sagot niya habang nakipagkamay dito. Napakaganda po ng inyong mansyon. Naupo siya sa tabi ni Stefan habang si Samuel naupo sa kanyang tapat. Napanood ko ang mga nakarang interview mo sa Singapore, Iha. Napakagaling mo at natutuwa ako ng aking mga anak nakakita ng isang tulad mo upang pamunuan ang disenyo ng aming resort sa Palawan. Alam mo, ang resort na yan napakalaga sa amin. Yan ang magiging huling malaking proyektong itatayo namin bago ko tuluyang iwan ang pamamahala sa dalawang ito. Anito sa kanya. Gagawin ko po lahat ng aking makakaya upang maging perpekto ang proyekto, Don Simon. Sagot niya at pinapanatili ang profesional na tono. Alam mo, Miss Carlos, ang pamilyang to maraming pinagdaanan. Seryosong saad ng matanda habang sumulyap kay Samuel na halatang hindi komportable. Matagal nang wala sa madilim na mundo ang pamilyang to. Tinalikuran ko ang lahat upang lumaki ang aking mga anak ng may malinis na pangalan. Ngunit kung minsan ang aking mga anak lumaking masyadong pasaway, masyadong seryoso sa buhay, gaya nitong si Samuel, tumingin si Don Simon sa binata. Masyadong mapagmataas ang batang yan noon. Akala niya lahat ng bagay kayang kontrolin ng pera at kapangyarihan. Ngunit natutunan niya rin sa wakas na may mga bagay na kapag nawala, hindi na basta-basta maibabalik ng kahit anong yaman. Don Simon, malumanay na singit niya at tinitigan si Samuel nang walang emosyon. Ang nakaraan po ay nakaraan na. Ang mahalaga kung anong ginagawa natin sa kasalukuyan. Ngunit may mga pagkakataon po na ang kasalukuyan ay bunga lamang ng mga maling desisyon sa nakaraan. At kung minsan, ang pinakamagandang gawin tanggapin na lang ng may mga pinto talagang permanenteng sinara na ng panahon. Parang pinisel ang puso ni Samuel sa narinig. Alam niyang para sa kanya ang mga salitang iyon. Sinasabi ni Agatha na wala na siyang pag-asa, na ang pinto ng puso nito tuluyan ng nakasara at nakakantado. Matapos ng hapunan, nagpaalam na si Agatha upang umalis. Nihatid siya ni Samuel hanggang sa labas ng mansyon. Agatha, tawag niya, bago pa man makapasok ang dalaga sa kotse. Totoo ba ang sinabi mo sa loob? Sinara mo na ba talaga ang pinto para sa akin? Wala na ba talagang kahit kaunting pawang ang nakaraan? Mabilis sumarap sa kanya ang dalaga. Samuel, ang nakaraan ay isang magandang aral. Doon ko natutunan na huwag kang maging baliw muli sa pag-ibig. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa paghahabol sa akin. Mas mabuting ituon mo ang atensyon mo sa negosyo ninyo. Doon ka naman magaling, di ba? Sa walang emosyong pamamalakad. Hindi ako papayag na matapos tayo ng ganito, Agatha. Determinadong saan niya rito. Kung kailangan magmakaawa ko sa iyo araw-araw, gagawin ko. Ako naman ang maghahabol ngayon, Agatha, at hindi ako titigil hanggat hindi mo binubuksang muli ang pintong yan. Hindi na sumagot si Agatha. Pumasok lang to sa loob ng sasakyan at kaagad na umalis. Ang gabi ay tila ginawa para sa marangyang pagtitipon, ngunit para kay Samuel Moretti, ito ay gabi ng unti-unting pagkaubos ng kanyang pasensya. Gaganapin ang isang welcome party para sa mga foreign investors ng Palawan Resort Project sa isang tanyag na Sky Lounge sa Global City. Nasa isang sulok lang si Samuel habang ang kanyang mga daliri mahigpit na nakakapit sa baso ng scotch. Ang kanyang mga mata na mas matalas pa sa agila nakatutok sa gitna ng silid kung saan naroroon si Agatha. Napakaganda ng dalaga sa gabing yon. Suot nitong isang eleganteng navy blue silk gown na tila dumadaloy sa bawat galaw nito. Ngunit hindi ang kasuotan nito ang nagpapataas ng presyon ng dugo niya, kundi ang lalaking nakatayo sa tabi nito, si Liam Torres, isang sikat, gwapo at mayamang arkitekto mula sa isang prominenteng pamilya sa bansa. Si Liam ang kasosyo ni Agatha sa lokal na pagpapatakbo ng proyekto at halatang halata ng lahat na hindi lang basta trabaho ang interes nito sa dalaga.
Habang nagtatawanan ng dalawa, marahang pinatong ni Liam ang kamay nito sa ibabang bahagi ng likod ni Agatha upang gabayan to patungo sa buffet area. Damn! Halos mabasag ang hawak ng baso sa pagpisil dito. Kung nakakatunaw lang ang tingin, Samuel, kanina pa naupos si Liam. Bulong na Stefan na biglang sumulpot sa kanyang tabi. Huwag kang gumawa na eksena dito. Investor si Liam sa kalahati ng mga hotel natin. He is touching what is mine. Malamig na sagot niya sa kapatid. Correction, dati mong pagmamay-ari na hindi mo naman pinahalagahan. Paalala ni Stefan na may kasamang biro. Ngayon, malaya na si Miss Carlos na pumili ng lalaking magpapahalaga sa kanya. At sa nakikita ko, mukhang bagay sila. Di na siya nakapagtitiis. Nilapag niya ng malakas ang baso sa mesa na nagdulot ng bahagyang ingay. Dire-diretso ang kanyang lakad tungo sa kinaroroonan ni Agatha at Liam. Ang mga tao sa paligid na nakapansin sa kanyang aura, otomatikong gumawa ng daan para sa kanya. Miss Carlos, Mr. Torres, formal ngunit mariing bati niya nang makalapit siya. Mr. Moretti, nakangiting bati ni Liam. Napakaganda ng gabing ito, hindi ba? Sinisiguro ko lang na hindi naiinitan o naiinip ang ating napakahusay na chief designer. Salamat sa pag-aalaga, Mr. Torres, sagot niya rito. Ang kanyang titig lumipat kay Agatha na nananatiling blanco ang muka, ngunit bilang pangunahing kliyente ni Miss Carlos, may mga detalye sa disenyo ng penthouse villa na kailangan naming talakayin ng pribado. Kung maaari, hihiramin ko muna siya. Bago pa man makasagot si Liam, sumingit na si Agatha. Mr. Moretti, lahat ng detalye tungkol sa penthouse ay naaprobahan na ng kapatid mong si Stefan. Kung meron kang personal na hiling, maaari nating pag-usapan yan sa opisina bukas ng umaga kasama ng buong team. Gusto kong pag-usapan to ngayon, Agatha, ngayong gabi. At kung ayaw ko, hamon ng dalaga. Maya-maya tumingin siya kay Liam, isang tingin nagpabura sa ngiti ng arkitekto. Mr. Torres, kung maaari, iwan mo muna kaming dalawa. May mga bagay kaming kailangan i-discuss na pampamilya. Naramdaman ni Liam ang kakaibang bigat ng hangin. Kahit retirado na ang mga Moretti, ang reputasyon ng kanilang pamilya ay sapat na upang wag silang kalabanin. Sige, Agatha, mauna muna ako sa loob. Tawagin mo lang ako kung kailangan mo ko. Nang umalis si Liam, tinalikuran agad siya ni Agatha at naglakad patungo sa viewing deck sa labas kung saan mas tahimik at walang tao. Ano bang problema mo, Samuel? Galit na baling ni Agatha nang makarating sila sa labas. Wala kang karapatang mandohan ng mga bisita ko at lalong wala kang karapatan na diktahan kung sinong sasamahan ko. Nagsiselos ako, Agatha. Hindi mo ba nakikita? Sigaw niya rito habang papalapit sa dalaga. Nasisiraan ako ng bait tuwing nakikita kong hinahawakan ka ng ibang lalaki. Nung nakita kong nakangiti ka sa kanya, parang gusto kong sirain ang buong lugar na to. Matagal kong pinagsisihan ng pagkawala mo at hindi ko kaya. Hindi ko kayang panoorin ka na lang na sumasaya sa piling ng iba. Nagsiselos ka? Ang kapal din naman ng mukha mo, Samuel. Noong ako ang naghahabol sa'yo, nung halos magmakaawa ko, nalingunin mo lang ako kahit isang saglit, may pakialam ka ba sa nararamdaman ko? Nung nakikita mo akong pinagtatawanan ng mga tao dahil in love ako sa'yo, naawa ka ba? Ngayong natuto na akong mabuhay nang wala ka, saka mo ko kukulungin dyan sa selos mo. Agatha, patawad, mahinahong sabi niya. Alam kong wala akong karapatan, pero pakiusap, wag si Liam, wag ang ibang lalaki. Bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na nagbago na ako. Huli na, Samuel, malamig na sabi ni Agatha. Ang mga bituin sa itaas ay saksi kung paano ko binuo ang sarili ko mula sa pagkasirang ginawa mo at hindi ko na muling ipababa ang sarili ko para lang sa isang lalaking natutong magmahal kung kailan wala ng kanyang minamahal. Sa kabilang banda, ang biyahe pabalik mula sa site inspection sa Palawan Resort Project ay naging banayad. Habang binabaybay ng kanilang pribadong sasakyan ang isang magandang kalsada na direktang nakatabi sa malawak na karagatan, ang kalangitan ay unti-unting binalot ng kulay kahel at rosas dahil sa pagsapit ng dilim. Si Samuel ang nagmamaneho, tahimik at paminsan-minsan sumusulyap sa salamin, habang si Agatha nakasandal lang sa bintana ng kotse. Maya-maya, biglang umilaw ang pulang babala sa dashboard ng sasakyan. Humina ang takbo ng makina hanggang sa tuluyan ang tumigal sa damuhan sa tabi ng baybayin. Anong nangyari? Takang tanong ni Agatha. Nasiraan ba tayo?
Tumingin si Samuel sa gauge ng gasolina at doon niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Bagya siyang napahawak sa kanyang noo. Hindi, naubusan tayo ng gas. Masyado akong abala sa pag-iisip sa buong site inspection kaya nakalimutan kong magpagasolina bago tayo umalis sa bayan. Kinuha niya ang telepono upang tumawag ng tulong mula sa kanilang mga tauhan ngunit walang signal sa bahaging yon. Walang signal dito. Pero huwag kang mag-alala, may roronda namang patrol dito mamaya. Safe naman tayo dito. Bumaba siya ng sasakyan upang lumanghap ng sariwang hangin. Dahil maganda naman ang panahon at nakakabagot ang maupo sa loob ng sasakyan, bumaba na rin si Agatha at sumunod. Nakatayo siya ilang hakbang ang layo sa binata. Maganda ang sunset, hindi ba? Basag ni Samuel sa katahimikan. Oo, maganda. Teped na sagot niya at pinapanatili ang kanyang profesional na distansya. Ngunit mas maganda ako nakabalik na tayo sa Maynila para maasikaso ko ng pag-alis ko. Maya-maya, humarap si Samuel sa kanya. Bakit mo ba ako pinagtatabuyan, Agatha? Bakit kailangan mong magmatigas ng ganito para sa isang lalaki na handa namang ibaba ang lahat para sa'yo? Bakit hindi mo ako mapagbigyan? Napatigil si Agatha. Tumingin siya sa binata, diretso sa mga mata nito. Bakit kailangan mong magpakababa para sa isang babaeng alam mo namang paulit-ulit ka lang natatanggihan? Bakit di mo na lang ako hayaan at bumalik sa marayamang buhay? Lumapit si Samuel, inawakan na magkabila niyang kamay. Dahil mahal kita, Agatha. Mahal na mahal kita. Yan ang katotohanang matagal kong tinago sa likod ng mapagmataas ko dahil sa kapestihan ko. Noong gabing dinaboy kita sa resort, akala ko tama ako. Kala ko cheap ka. Kala ko istorbo ka pero mali ako, Agatha. Ang totoo, natakot ako dahil ikaw lang ang tayong tao na kapagpatibak ng puso kong matagal ko ng ginawang bato. Nilibing ko ang puso mo noon gamit ang mga salita ko. Alam ko yan. Pagsusumamo ni Samuel habang nakatingala sa dalaga. Kaya ngayon, sa harap ng dagat na to, handa kong ilibing ang sarili kong dignidad. Makuha ko lang muli ang kahit katiting ng pagtingin mo. Huwag mo kong patawarin agad, Agatha. Okay lang. Sabihan mo ko ng lahat na masasakit na salita. Talikuran mo ko araw-araw pero pakiusap, huwag mong sabihin permanenteng sarado ng pinto. Hayaan mong ako naman ang maghabol sa'yo hanggang sa mapagod ang tadhana at ibalik ka na sa akin. Matapos ang nangyaring pagtatapat ni Samuel sa tabing dagat nung dapit hapon na yon, tila may nagbago sa ihip ng hangin sa pagitan nilang dalawa. Nakabalik sila sa Maynila ng ligtas matapos dumating ang patrol ng mga Moretti, ngunit ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay di na tulad ng dati. May kakaibang kaba at init na naiwan sa puso ni Agatha kahit pilitin niyang maging matatag. Kasalukuyan siya ngayong nasa loob ng kanyang pansamantalang opisina, nakatitig sa mga sketch ng resort na nakalatag sa kanyang malawak na lamesa. Hawak niya ang isang lapis, ngunit kanina pa siya walang naiguguhit. Ang tanging nakapinta sa kanyang isip ay ang itsura ni Samuel habang nakaluhod sa kanyang harapan. Ang mga mata nitong puno ng pagsusumamo at ang boses nitong nanginginig habang sinasabing mahal niya ito. Agatha, natutulala ka na naman dyan. Untag ni Gina na kadarating lang. May dalang 2 baso ng iced coffee. Wala ito, Gina. May inaayos lang akong anggulo sa disenyo ng pool area. Pagdadahilan niya habang mabilis na umiwas ng tingin at uminom ng kape. Naupo ang kaibigan sa tapat ng kanyang mesa, pinitik ang kanyang noo ng banayad. Huwag mo akong maanggulo dyan, Agatha. Kilala kita mula nung panahong mukha kang baliw na naghahabol kay Samuel Moretti at ngayon baliktad na ang mundo. Balita ko sa mga staff sa hotel araw-araw may nag-aabang sa iyong luxury car sa labas at di nawawala ng paborito mong kape at croissant ang lobby tuwing umaga. Si Samuel ba? Huminga siya ng malalim, binaba ang lapis. Oo, Gina, siya nga. O, anong problema? Hindi ba yan naman ang pangarap mo noon? Ang habulin ka ng Prince Charming mo? Noon yon, Gina. Noong ang puso ko'y marupok at walang ibang alam kung di umasa. Malungkot na sagot niya. Ngayon, natatakot ako. Natatakot ako na baka kapag pinagbigyan ko siya, kapag binuksan kong muli ang puso ko, bumalik ang dating Samuel. Paano kung pansamantala lang to? Paano kung kapag nakuha niya na akong muli, ma-realize niya na di naman talaga ako ganun kahalaga? Niyakap siya ni Gina sa balikat. Naiintindihan kita, bruha.
Mahirap ibalik ang tiwala kapag nadurog na, pero alam mo, nakikita ko si Samuel ngayon. Wala nang dating suplado at mayabang na milyonaryo. Mukha siyang taong handang mawala para lang sa isang sulyap mo. Huwag mong madaliin ang sarili mo, pero huwag mo rin sadyang itapon ng pagkakataon kung nararamdaman mong totoo siya. Anito, bago lumabas ng kanyang opisina. Pagkaalis ni Gina, naghanda siya para sa isang pulong sa Moretti Financial Building. Pagdating niya roon, laking gulat niya na makitang si Samuel mismo ang naghihintay sa kanya sa lobby. Nakatayo to at formal na formal. Ngunit nang makita siya, agad na sumiray ang isang napakatamis at tapat na ngiti sa mga labi nito. "Good afternoon, Miss Carlos." Formal na bati ni Samuel. "Good afternoon, Mr. Moretti." Sagot niya at pinapanatili ang kanyang seryosong mukha. "Magsisimula na ba ang meeting kasama si Mr. Stefan?" "Actually, nauna na si Stefan sa itaas. Pero gusto ko lang ibigay ito sa'yo bago tayo magsimula." Saad ni Samuel habang may nilabas na isang maliit, simpleng kwaderno mula sa kanyang bulsa. "Ano to?" Takang tanong na rito. "Binili ko yan ng isang araw. Alam ko mahilig kang mag-sketch ng mga ideya kahit saan ka magpunta. At binura ko na lahat ng bulaklak sa boardroom. Sabi mo mas gusto mo kung trabaho lang pag-uusapan natin, kaya't susundin ko ang gusto mo. Professional tayo rito pero hindi ibig sabihin nun, titigil ako sa pagpapakita sa iyo na seryoso ko." Mahinahong paliwanag ni Samuel. Tiningnan niya ang kwaderno, pagkatapos tumingin sa binata. Ang pader na matagal niyang binuo unti-unti nang nayayanig. Walang karangyaan ang regalong to, walang diamante, ngunit ito ay patunay na nakikinig si Samuel sa kanyang mga simpleng hilig. Kinuha niyang kwaderno at bahagyang tumango. "Salamat, Mr. Moretti. Let's go upstairs. Ayokong mapaghintay ang CEO natin." Aniya at sa unang pagkakataon, may kaunting lambot sa kanyang boses na nagpabili sa tibok ng puso ni Samuel. Ang mga sumunod na linggo ay naging abala para sa buong team ng Moretti Luxury Resort. Ang konstruksyon sa Palawan mabilis na umuusad at ang disenyo ni Agatha unti-unti nagkakaroon na ng buhay. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang malaking unos sa mundo ng negosyo ang biglang dumating upang subukin ang katatagan ng pamilya Moretti at ang paninindigan ni Samuel. Isang hapon habang nasa gitna na isang mahalagang bidding at presentation si Agatha kasama ng mga foreign investors, biglang pumasok sa boardroom ang isa sa mga chief financial officer ng kumpanya. Maputla ang muka, nanginginig ang mga kamay. "Mr. Stefan, Mr. Samuel, may malaking problema po." Bulong nito na narinig ng lahat sa loob ng silid. Ang pangunahing supplier natin ng mga bakal at mamahaling materyales mula Europa biglang nagdeklara ng bangkarote. Lahat ng pontong na ibayad natin bilang down payment na free sa bangko sa ibang bansa. At ang mas malala, ang mga local subcontractors natin nagbabantang hihinto sa paggawa bukas kung di sila mababayaran sa takdang oras. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Ang mga foreign investors nagsimulang mag-usap-usap. Ang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso ay nanganganib maantala o tuluyang makansela kung di maaayos ang krisis na to sa loob ng 24 oras. Tumayo si Stefan. Sinusubukan pa kalmahin ang sitwasyon. "Mga kasama, pakiusap, huminahon kayo. Ang Moretti Financial ay may sapat na reserba upang tugunan ng ganitong mga krisis. Bigyan ninyo kami ng oras upang ayusin to." Ngunit alam ni Samuel hindi ganun kadali ang lahat. Ang halaga na na-freeze ng pondo ay napakalaki at ang pagkuha ng bagong supplier sa loob ng maikling panahon halos imposible. Tumingin si Samuel kay Agatha na nakatayo rin sa unahan ng projector. Nakita niyang lungkot at pag-aalala sa mata ng dalaga. Ang proyektong to pangarap ni Agatha, ang kanyang obra maestra, at siya hindi papayag na masira ito. Matapos paalisin ng mga investors upang bigyan ng pamilya ng oras na mag-usap, naiwan sina Stefan, Samuel at Agatha sa loob ng silid. "Samuel, kailangan natin humanap ng bagong partner sa lalong madaling panahon." Seryosong saad ni Stefan. "Ang problema, walang lokal na supplier ang may sapat na kalidad na materyales tugma sa disenyo ni Miss Carlos. Kung gagamit tayo ng mas murang materyales, masisira ang konsepto ng luxury resort. Hindi natin babaguhin ang disenyo ni Agatha." Mariing sagot ni Samuel. "Yon ang kanyang obra maestra at binuo natin ang kontratang ito batay sa kanyang kakayahan. Ako ang hahawak sa krisis na ito, kuya." Lumapit siya sa dalaga nang may buong katatagan. "Agatha, ipangako mo sa akin,
Huwag mong babaguhin ang kahit isang linya sa sketch mo. Huwag mong ibababa ang kalidad ng mga pangarap mo para lang sa krisis na ito. Ako ang bahala sa pera at akong hahanap ng paraan upang makuha mga materyales na kailangan mo. Maniwala ka sa akin. Napatitig si Agatha kay Samuel. Sa sandaling yon nakita niya ang tunay na lakas ng isang Moretti. Ang lakas sa isang lalaking handang itaya ang kanyang buong yaman at reputasyon upang protektahan ang pangarap ng babaeng minamahal niya. Samuel, napakalaki ng halagang kailangan ninyo. Pag-aalala ni Agatha. Maaari naman natin i-adjust ng kaunti ang mga materyales. No, umiling siya. Isang seryosong ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang maingat na hinawakan ang kamay ng dalaga. Nung una, hinayaan kong masira ang puso mo dahil sa pagmamatigas ko. Ngayon, hindi ko hayaan na masira ang pangarap mo nang dahil lang sa pera. Gagawin kong lahat, Agatha. Buong gabi hindi natulog si Samuel. Habang kasama ang kanyang kuya Stefan, tinawagan nila lahat ng kanilang mga legal na koneksyon sa ibang bansa upang bawiin ang pondo. At higit sa lahat, ginamit niya ang personal niyang ari-arian, mga lupain at stocks na hiwalay sa kumpanya ng pamilya upang isanla at makakuha ng agarang cash para mabayaran ang mga lokal na subcontractors bago sumapit ang umaga. Nang sumunod na araw, maagang pumasok si Agatha sa site. Laking gulat nang makitang tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng mga tauhan. Walang huminto at ang mga truck na may dalang mamahaling materyales mula sa isang alternatibo ngunit di kalidad na supplier sa Asia ay nagsisimula ng dumating. Sa tapat ng guardhouse, nakita niya si Samuel, nakasandal sa kanyang kotse. Ang mga mata ay may maitim na bilog dahil sa puyat at ang kanyang suot na polo medyo lukot na. Naglakad siya, huminto sa harap ng binata. Tiningnan niya ang pagod nitong mukha. Dahan-dahang tinaas ang kanyang kamay upang ayusin ang gulong buhok nito sa noo. Salamat, Samuel, mahinang bulong niya. Salamat sa pagtatanggol sa pangarap ko. Inawakan ni Samuel ang kamay niya na nasa noo nito at mabilis itong hinagkan. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Agatha. Yan ang simula ng pagbawi ko sa pusong sinira ko noon. Ang tagumpay sa pagresolba ng pananalapi at supply ng resort nag-iwan ng malalim na marka sa puso ni Agatha. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nakikita ang bersyon ng isang Samuel Moretti na di niya akalaing iiral sa totoong buhay. Ang lalaking dati hindi marunong lumingon, ngayon tila nakatali ng paningin sa bawat hakbang niya. Isang gabi, matapos sa isang mahabang araw ng pagsusuri sa natapos na phase ng resort sa Palawan, nagpasya si Agatha na maglakad-lakad sa dalampasigan. Di ka ba nilalamig? Isang pamilyar at malambing na boses ang narinig niya mula sa kanyang likod. Nang lumingon siya, nakita niya si Samuel. Nakasuot to ng puting linen shirt habang bitbit isang makapal na shawl. Di na naghintay ng sagot si Samuel. Marahan itong sinabit ang shawl sa mga balikat ni Agatha. Salamat. Mahinang tugon ni Agatha habang mas sinihigpitan ang pagkakahawak sa shawl. Huminto siya sa paglalakad, tumitig sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Agatha, panimula ni Samuel. Lumapit na isang hakbang at dahan-dahang hinawakan ang mukha ng dalaga. Nung gabing naglaho kang parang bula, doon ko lang na-realize na ang buong mundo ko naging madilim at walang saysay. Ang yaman, ang kapangyarihan ng pamilya ko. Walang silbi ang lahat ng yon kung wala ang nag-iisang babae na nagturo sa aking magmahal. Samuel, natatakot lang naman ako noon, pag-amin ni Agatha. Natatakot ako na baka isang araw magising ka at ma-realize mong nagkamali ka lang, na baka ma-realize mo ng isang maingay at cheap na babaeng katulad ko hindi talaga bagay sa isang Moretti. Hinding-hindi mangyayari yan, bulong ni Samuel at dahan-dahang hinagka ng dalaga. Ang kaligayahan ni Agatha at Samuel ay tila abot kamay na, ngunit ang tadhana may huling biro bagong huling yugto ng kanilang kwento. Isang araw, matapos ang kanilang emosyonal na pagbabalikan sa Palawan, nakatanggap si Agatha ng isang urgent na tawag mula sa main office ng kanilang design firm sa Singapore. May biglang problema sa isang malaking proyekto sa Europa. At bilang regional chief designer, kailangan niya itong personal na ayusin at lumipad patungong London sa lalong madaling panahon. Dahil sa pagmamadali at kawalan ng maayos na komunikasyon habang nasa biyahe si Samuel patungong Maynila para sa isang emergency meeting ng pamilya, di agad nalaman ng binata ang balita.
Nang makabalik siya sa opisina, laking gulat niya na makita si Gina abalang nag-aayos ng mga natirang gamit ni Agatha sa pansamantalang opisina nito. "Nasaan si Agatha, Gina?" Nagtatakang tanong niya. Tumingin sa kanya si Gina ng may seryosong mukha. "Papunta na si Agatha sa airport, Samuel. May emergency sa London at kailangan niyang pumunta doon ngayon din. Ang alam ko baka hindi mo na siya bumalik sa Pilipinas dahil doon na siya ibabase ng kumpanya para sa European market." Parang gumuho ang mundo niya sa narinig. "Hindi, hindi ako papayag na mawala siyang muli," mariing sabi niya. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palabas ng opisina. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, mabilis na pinatakbo patungong paliparan. "Agatha, please, huwag kang aalis nang di mo ako kasama," bulong niya habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Nang makarating siya sa paliparan, "Agatha, please, huwag kang aalis nang hindi ako kasama," bulong niya habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Nang makarating siya sa paliparan, mabilis siyang tumakbo sa loob ng terminal. Ngunit hinarang siya ng mga security guard dahil wala siyang ticket. "Patawad mga kuya, ngunit ang babaeng mahal ko'y nasa loob at sasakay ng eroplano. Kung kailangan bilhin ko ang buong airline na yan para lang mapatigil ang eroplano, gagawin ko," sigaw niya sa gitna ng kaguluhan. Sa dulo ng check-in counter, nakita niya ang pamilyar na airline. Nabulto ng isang babaeng nakasuot ng brown trench coat, may hawak na passport at handa nang pumasok sa immigration area. "Agatha!" Buong lakas sa sigaw niya na umalingaw-ngaw sa buong paliparan. Napatigil si Agatha. Lumingon siya at nanlaki ang kanyang mga mata na makita si Samuel na hinaharangan ng 4 na security guard ngunit patuloy pumipiglas upang makalapit sa kanya. "Samuel?" aniya habang mabilis binitawan ang kanyang maleta at tumakbo tungo sa barikada. "Bitawan niyo siya, kilala ko siya." Nang bitawan ng mga guard si Samuel, agad tong tumakbo palapit at mabilis siyang niyakap. "Huwag kang aalis, Agatha, please. Kung kailangan iwan ko ang Moretti Financial at sumama sa London, gagawin ko. Kung kailangan doon tayo manirahan habang buhay, walang problema sa akin. Basta wag mo kung iiwan ditong mag-isa." Napakurap siya. Pagkatapos ay isang napakatamis na tawa ang kumawala sa kanyang labi. "Bugok ka talaga, Samuel Moretti," nakangiting sabi niya habang pinupunasan ng kaunting pawis sa mukha ng binata. "Sino ba nagsabing iiwan kita? Pupunta lang ako sa London para sa isang linggong pirmahan at pag-aisang problema. Pagkatapos babalik din ako dito para tapusin ang resort natin. At bukod doon, paano kita iiwan? Nakatali na nga ang puso ko sa'yo." Napakurap lang ang binata bago ngumiti ng malawak. Ang buong paliparan na puno ng palakpakan at hiyawan mula sa mga taong nakasaksi sa kanilang nangyaring eksena. Sa kabilang banda, sa gabi ng grand opening ng Moretti Luxury Resort, habang mga sikat na personalidad, negosyante at media ay abala sa pag-inom ng champagne, biglang namatay lahat ng ilaw. Nagsimulang magbulungan ng mga bisita, ngunit bago pa magpanik ang sinuman, isang malakas na spotlight ang bumuka sa gitnang pader. Doon unti-unting ibinaba ang isang tambuhalang telon upang ipakita ang isang malaking digital structural blueprint at painting na pinagsama. Ito ang huling unti inawakan sa disenyo na personal na ginawa ni Agatha. Ngunit ang kakaiba dito, sa pinakailalim ng blueprint ng resort may nakasulat na mga linya ng code at coordinates na bumubuo sa isang hugis ng puso. At sa gitna nito may nakasulat na, ang resort na ito ay binuo gamit ang mga bato at bakal. Ngunit ang pundasyon nito ay ang pag-ibig na isang lalaking natutong lumuhod sa tabing dagat. Lahat ng bisita ay napasinghap at napangiti. Kasabay nito bumukas ang spotlight sa tapat ng entrance kung saan nakatayo si Agatha. Mula naman sa kabilang dulo, naglakad si Samuel, hawak ang isa pang wireless microphone. 5 taon nang nakakaraan, pinalayas ko isang babaeng nagdala sa akin ng kape. Akala ko, istorbo siya sa perpekto kong mundo. Panimula ni Samuel habang ang kanyang boses umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ngayon, napagtanto ko na ang mundong walang Agatha Carlos ay mahirap para sa akin. Kaya ngayong gabi, opisyal kong inaanunsyo. Ang Moretti Luxury Resort hindi sa akin. Binibigay ko ang 100% ng pagmamay-ari nito kay Agatha, ang tunay na arkitekto ng buhay ko. Maya-maya pa nagpalakpakan ng mga tao, habang si Agatha napatawa na lang habang may luhang nanginginig sa kanyang mga mata. Lumapit si Samuel at binitawan ng mic sa sahig.
at binuhat si Agatha ng paikot sa gitna ng ballroom. Sira ka talaga, Samuel. Nagwawaldas ka na naman ng bilyon-bilyon para lang magpa-impress. Bulong niya habang nakakapit sa leeg ng binata. Hindi to pagwawaldas, Agatha. Nakangiting sagot ni Samuel bago siya hinagka ng mariin sa harap ng nagbubunying karamihan. Ito ang pinakamagandang investment ko dahil ang magiging tubo nito ay habang buhay mong pagmamahal. Aral ng kwento. Ang tunay na pagbabago ng isang tao ay hindi nakikita sa pagtatago ng kanyang nakaraan, kundi sa lakas ng loob na ipagmalaki ang kanyang mga naging pagkakamali sa harap ng buong mundo. At ang pagpapatawad hindi paglimot sa sakit, kundi pagpiling magtayo ng mas matibay na bukas gamit ang mga aral ng kahapon.